nag-govern sa Pilipinas o demokrasya ba ito o ano? May hari ba? Kasi yung hari, isang sabi niya lang, ay hindi, wala na yan, cancel na yan, delete na yan. Hindi naman po, demokrasya po ito. Kaya yun pong aming petition, we are still hopeful. Meron pa na kami doon sa lunch ng mga, hindi ba, tagalit sa akin yung mga kakamping. Ba't daw ako may picture kasama si Romualdez at si Sandro? Mga papayag ba mga taong ganyan? Yung binoto mo, ayaw pa upuin ng speaker. Punta papayag kayo mga tao dyan. Kayo. Ng debate ng mga party list, sa first nominee lang para po talagang harap-harapan na, malaman na natin kung sinong bugok. Para malaman na natin sino dito marurunong, talaga ito na yata ito, talagang ito yun. O kung sino itong, pulpul ito. Mamimigay lang ito ng pera sa amin, pero ito ang uupo. At bago natin ituloy mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell icon mga katropa. Ayan na, nandito na si Attorney Rowena Guanzon. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Guanzon. Magandang gabi, Sas. And salamat sa panayam na ito. At sana yung mga kababayan natin abroad ay makakita rin ito dahil itong mga isyong ito ay hindi lamang sa ating bansa. Nararapat din pag-usapan ninyo dyan sa abroad bilang mga Pilipinong kumikita ng pera at income na bilyon-bilyon piso na ginagastos ng ating gobyerno. Okay, ma'am, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Nag-file ang inyong party list na Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities or P3PWD ng petition for mandamus with urgent application for the issuance of a writ of preliminary mandatory injunction. Mahaba ito. Laban kay House Speaker Martin Romualdez at sa Secretary General na si Reginald Velasco. And as I've read the petition, ito ay nagugat dahil ang inyong isang nominee na si Maria Camille Luansi Ilagan ay hindi pinag-oath-taking. Okay, paki-explain po sa amin kung anong nangyari dito. Ang maalala niyo po, nag-file ng isang petition laban sa akin, si Cardema. Kaya po na TRO ang COMELEC. Itong si House Speaker Romualdez, kahit wala siyang TRO, ay hindi niya ako pinayagang manumpa o oath. Yes. Hindi kayo pinag-oath. Ito yung background okay. ng kay Dr. Camille Ilagan, kung bakit siya ngayon. Dahil po, di ba, nag-substitute ako doon sa first set of nominees, yung number 1 na nominee, nagka-cancer yung anak niya. And she could no longer. So, all of them resigned and we substituted, the board substituted my name. Yun po na TRO. So, hindi po ako nakaupo ng 2.5 years. Finally, the Supreme Court issued a ruling in December na si Attorney Guanzon, dahil dating commissioner ng COMELEC, ay hindi makakaupo as substitute. At parang na-technical ako doon. Dahil dapat daw nakaupo muna yung nominee na original at nag-resign bago ako nag-substitute. Anyway, hindi naman yan ang rule noon, pero since yan ang sabi ng Supreme Court, yan ang rule ngayon sa COMELEC. Ngayon, dahil dyan, nag-utos ang Supreme Court na magsumite ang P3PWD Party List number 8 ng bagong nominee. Diyan pumasok ngayon si Dr. Camille Ilagan na isang educator. She has a doctorate in business administration and is president of the Luansing College in Rosario and is also one of the owners of Rizal College in Taal. So ang pinasok naming nominee ay talagang qualified at yun ang pinili ng board dahil may family din po siya na advocates ng children with special needs. Okay. So pumunta na kami doon, nag-proclamation ng COMELEC, nag-oath na si Dr. Ilagan sa isang RTC judge at umuwi kaming luhaan. Yan. Pero ang totoo talaga dyan, hina-hide and seek kami ng Secretary General. Kaya hanggang nagsara na lang ang session, ay hindi pa rin na-oath si Dr. Camille Ilagan. Kaya nagpunta na kami sa Supreme Court on a petition for mandamus to order the Speaker to administer her oath. Okay, sa Attorney Guanzon ito lang hindi sa amin malinaw. Sabi nyo kanina, nakapag-oath na si Dr. Ilagan sa Judge artist of affirmation, ceremonial lang, tawag nila, ceremonial oath. Kung ceremonial lang pala yan, pwede na po sigurong Zoom na lang yan, di po ba? Kasi ceremonial di ba? Ang gusto nila, ceremonial, doon sa plenary. Nandun na po si Dr. Ilagan Alam niya na rin na nandun. Talagang hindi niya pina-oath. Talagang intentional. Kaya yun, we are questioning this rule as unconstitutional because then it gives the Speaker a veto power. The power now to defeat the will of the electorate, which in a democracy
is a no-no. You Well, cannot yun na nga dictate the will of the people, you know? So, that's why we are going to the Supreme Court. Ayaw pa rin niya kaming paupuin. Talagang hindi po siya takot sa Supreme Court. Pero ang Attorney Gonzon, bakit? Ang hindi namin dito kasi maintindihan, tama kayo, nag-seremonya lang siya Kasi binoto ka rin ng tao Tapos nag-oath, di ba yung oath niyan, yun ay talaga yung dapat magsisimula ka ng trabaho mo. Pero Yeah. binoto, ano lang talaga siya, for formalities na lang talaga yung oath Yung sa taking House, yung sa Speaker. House, diba? Kasi Diba? ano lang daw yun oath of affirmation, ceremonial. Yun ang word. Okay, pero ang nakakaano kasi dito, ang tagal ng decision nung para palitan kayo kasi ano na ngayon matatapos na yung Congress, new Congress na next time, and tapos ngayon ito pa yung umaasa pa ba kayo na makakapag-oath taking? Oo, kasi umaasa kami na ang Supreme Court naman ay fair. Ano ito? Utok? Ano ito? Hari ba ang nag-govern sa Pilipinas o demokrasya ba ito o ano? May hari ba? Kasi yung hari, isang sabi niya lang, hindi, wala na yan, cancel na yan, delete na yan. Hindi naman po, demokrasya po ito. Kaya yun pong aming petition, we are still hopeful. Meron po naman pong 3 months. At pag hindi po talaga kami pinag-oath dyan, dahil yung Secretary General mismo, hindi niya kami officially hinarap. At sino nga yung batchmate ko sa Ateneo? Yung Alvarez? Si Pantaleon? Hindi naman, wala naman ganitong issue. Ang nagka-issue noon, dahil yan, kaya nila ginawa yung rule na yan noon, ay nagka-issue ngayon si anak ni Justice Velasco, ay tumakbo laban sa kay Congresswoman Ong Shaco Reyes ng Mindoro. Yan. At hindi pinaupo si Ong Shaco Reyes dahil hindi daw siya naka-oath ng affirmation sa Speaker. Sinabi nilang ang proclamation ng COMELEC ay hindi pa yan totoo na makakaupo ka. Kung hindi ka nag-amen dito sa amin at nag-oath of ceremonial oath ka sa Speaker. Kasi nung araw, wala naman yan, Miss Sase. Wala yan. Nung nagsimula ang demokrasya natin, nagsimula ang mga House of Reps na yan, wala yan. Noon lang yan time ni, kahit na hindi na nga ako ang representative, okay naman ako. Okay naman ako na, hindi naman ako Diba? Walang problema. I humbly accepted the decision of the Supreme Court. Pero talagang he mentioned my name. For as long as Guanzon is in P3PWD, umalis daw muna ako dyan. Sir naman, ba't yun naman kami paalisin dito? Pambira naman kayo. Di ba may freedom of, may constitutional rights naman kami to association? In encouraging her father not to surrender to the job. Speaker, UP College of Law. Wow. Upsilon, They're very famous for being well-mannered, no? They're social elitist fraternity, no? Hindi nga kami magka-brad at sis, pero UP College of Law, hangang-hanga ko sa kanya. Misas, nag-meet pa kami doon sa lunch ng mga, hindi ba, tagalit sa akin yung mga kakamping. Ba't daw ako may picture kasama si Romualdez at si Sandro? Malay ko, nakaupo lang naman lola nyo. Doon sila sa likod ko pa picture. Nagalit yung mga kakamping ask for my hand as if to mano and I just gave him a handshake. Kami, yun pala, hate niya ako. Hindi ko alam Hindi ko naman siya, I did never attack him. I never, what do you call this, campaign against him. Tapos ngayon, ganyanin niya ako. Papayag ba mga taong ganyan? Yung binoto mo, ayaw pa upuin ng speaker. Papayag kaya mga tao dyan. Attorney Gonzon, ang pinagtataka ko kasi, hindi ko na lang papangalanan yung isang party list. May party list kasi na may nireplace na party list. May natanggal kasi na party list. I know that case. Diba? So, sila, napaupo sila. Konti pa nga ang boto nila kay sa akin Yes. Ang laki ng boto ko, parang doble sa kanila ba't sila nakaupo? Kaya po sila nag-decide din na to sue. Kasi hindi po ito mga taong, you think I can just tell them what to do? Hindi po. This is really a board. It functions. P3, PWD is a genuine marginalized party. If I feel that an injustice has been done, I have to speak out. So Madam, Attorney Gonzon, ano nang plano na? So, tinatanong po nila kung PWD ako. Opo, osteoarthritis po ang sakit ko talaga. Hindi nyo lang napansin kasi di po kayo nakatingin sa mukha ko
Doon kayo tumingin sa tuhod ko, maliit yung isang paa ko. At sa mga airport ay nagwi-wheelchair po ako dahil sa kalayuan. Kaya tunay po talaga itong P3PWD na marginalized sector. Kaya tulungan niyo po kami dahil kalahati po ng boto namin ay galing po sa mga taong hindi PWD. Yun pong naniniwala na kailangan matulungan sila. Businesswoman, you think that Attorney Guadson can tell her what to do? Oh, she's a trustee, highly educated. She has her own mind. And the decisions of the P3 board, talaga pong nagmi-meeting kami. Hindi lang po ako. Hindi po totoo yan na kung anong boto ko, ayun pong iboboto. Hindi ko po yan puppet. Kaya po yan pinili namin ng highly educated para makita nila na she's reasonable. But she carries the P3PWD party. She will vote according to the board's decision. Ang problema po kay Speaker, palagay ko may nagtutsuwariwap sa kanya na ako'y anti-BBM pa rin. Alam nyo, simula na si BBM nag-stand against China, like ko na siya. May one point, kasi ayoko talaga yung ginagawa ng China na creeping occupation na yan. So, pero sa ibang bagay, corruption, kung ano-ano, no. Diba? Ay ngayon pa ako matanda na ako, ngayon pa ako matakot na ay naku, baka wala akong funds. Makapag hindi ako pumirma sa impeachment ay mawalan ako ng pork barrel. Hindi po dapat ganyan ang tingin nyo sa kongresista nyo. Dapat po ang kongresista nyo ay ideal, ay honest at may integridad at may prinsipyo. Ayun, ayaw nila ako. Kasi totoo yan. May nakarinig po sinabi talaga niya she has a very alam mo English kasi speaking no. Quote unquote, she has a very colorful personality. So she is uncontrollable. Ano po? Gusto mo pala remote control Uncontrollable. Alam nyo, pinalaki po ako ng tatay at nanay ko na mag-stand up for what is right. Bata pa ako, kaya siguro ako nag-lawyer. And born between 3 brothers who tried to bully me but did not succeed. Di ba? Kasi tayo mga Pilipino, dapat mayroon pa tayong natitirang Ngayon na gulo-gulo-gulo na, sasabihan ako ng ibang unfair kayo, alam nyo, yung ibang kakamping dyan, grabe kayo ka-unfair sa lola nyo. Sasabihin nyo ngayon na pro Duterte ako, kaya ako inaaway si Speaker. Abay, anong logic nyo dyan? Actually, logic yan? Consistent naman ako, di ba? Sa kampanya ko, sinabi ko, sige, paupuin nyo si Marcos, hindi na yan aalis. Yeah. And Speaker Romualdez is part of this dynasty. That's why they want control. Control is for their next dynasty. Actually, it's better to be in front of someone. It's easier to deal with that kind of person. Ang economy natin ay terrible. Mas mataas pa ang gross domestic product ng Vietnam sa atin. Nandun lang ako last month. Mataas-taas na lang ang ating GDP sa Cambodia. Mga kababayan, ang mahihirap sa Cambodia ay sa putik na tutulog. Angat lang tayo ng konti sa kanila by 1 inch. Ano nangyari? Ang gobyerno ang nangyari. Kaya sinasabi ko, China against China, go BBM, I'm right behind you. Pero economy, corruption, party list po ito. I-respect naman po ninyo ang mga sektoral na tunay. Yan lang po hinihingi ko sa mga mayor. Hayaan nyo na po ang mga PWD at seniors niya na bumoto sa amin. Iilan lang naman sila. Yan lang po ang pakiusap namin. Attorney Guanzon, kayo lang ba ang party list na dedicated sa PWD? Yes, ma'am. May isa dyan na sabi nila PWD din sila, pero multisectoral sila Kami talaga nakasiro kami doon sa PWD. Seniors, families of this PWD patients, yung mga malubhang sakit like cancer, PWD po kayo pag may cancer kayo, o kaya ay HIV AIDS, o kaya ay autoimmune diseases, PWD po kayo. Nakafocus lang po kami doon. Yung iba po, multisectoral sila kasi sagol-sagol ba, halo-halo para shotgun style yung kampanya nila. Abay, lahat na lang gusto nyo inyo Pero kasi vote buying ang strategy nila, kami hindi, ma'am, hindi. Ako, ang sinasabi ko, ang constituents natin ay PWD, children with special needs, elderly, and the patients. These are our constituents. But our army of voters must also come from educated people who have no education but have a heart for our constituents, and who will volunteer their services out of love for their country. Kasi si Attorney Guanzon, hindi naman magiging kongresuman lang nitong ating mga PWD. When there is a national issue of importance there, or international or foreign policy, I'll stand up for that also. I'll vote for that also, and I'm highly qualified. Kaya, ang first nominee, can you imagine SAS, out of 300 Congress people, there are only about 15 or 18 lawyers. Kabit, they're woven, di ba?
They're woven into these political issues eh. And that's the reason why. So, let's just hope na hindi yan pumalpak. Okay? The other thing is yung sa transmission kasi natin will depend largely on the network. Pero ang transmission ay electronic. Kaya mabilis pa rin. So, but Comelec is not trying this out. I don't know if they're really going to try it out. But I think that's a good idea because in a democracy, when your election process is being questioned by some, sectors of the people, you cannot just, whisk it away. You cannot, because it will always create a doubt. That's why we have foreign observers. So I am hoping that Comelec will address these genuine concerns of people who just want a truly fair elections and transparent elections. Nag-imprenta na naman ng uling balota. So parang, alam niyo yon, yung concern ng mga tao sa waste. I don't know, kasi naging Comelec commissioner kayo. What Billions. do you think about this system? Billions. Yeah. Comelec wasted billions. Because they were in a hurry to complete the ballots. Because, it takes a lot of time to check the ballots, print the ballots, and then the overseas ballots, they have to be put in envelopes and then sent to the embassies, no? So, yung waste na yan could have been avoided if the schedule was not as tight as this one. Kasi, isa pang na-learn nila na lesson after the Supreme Court ruling is once nag-disqualify sila and the rule that this name should not be in the ballot, pag nag-file siya ng petition sa Supreme Court, the lesson there is, ilagay mo na lang sa ballot. Kasi naman, kung ma-disqualify naman talaga yan, edi stray votes yan. Di ba? Hindi na lang naman yan, it won't matter because hindi naman yan ika-count. Hindi naman natin siya ipoproclaim. So that's the lesson there, that we could have saved billions. And I think Chair Garcia appreciates that. Kasi very active na ngayon ang Supreme Court sa pag-PRO sa Comelec. Okay, Attorney Conson, may tanong sa iyo dito. Ito yata yung Supreme Court na is really watching the Comelec, Yeah. Supreme Court's really watching the Comelec. Baka si Supreme Court Justice. It's good for us. Baka si Supreme Court Justice Marvic Leonen niya. Ito, Attorney Gonzon, sabi ni Jim, may tanong siya, I think related din to sa experience niyo bilang Comelec Commissioner. Attorney, what are your thoughts on the pilot implementation of online voting for overseas Filipinos? When I was the chair for overseas voting, I had a meeting with Ambassador Romualdez about this. And because he was very interested in this new development. So we were studying it, and it's possible. In fact, we tested it during my term, I think, or after. It's really possible because online voting is really possible, but as long as the safeguards and the redundancy procedures are there to ensure no hacking and no fraudulent ballots. Kasi, for example po, maraming hindi nakakaboto na nakasakay sa barko. Kasi ang rule noon, padalahan ka ng balota, ifa-fax mo pa doon sa embassy, ang layo naman noon, di ba? Pero kung may online lang siya, naka-register siya doon, pwede naman, can transmit her votes, which is what Comelec is now doing. So it's good, because our overseas voters, they're the backbone of our economy. They're the ones who earn billions and billions of pesos that keep the Philippine economy afloat. Kaya po income tax zero sila. Wala silang binabayarang income tax. Tama po yan. Kasi sila naman talaga nagdadala ng pera. Pero dapat ngayon kina-question nila, saan pumupunta ang perang pinapadala namin dyan? Na ginagamit lang ng gobyerno sa korupsyon. Dapat nagtatanong din sila niyan. So, go ako dyan sa online voting. And I think the Comelec has tested it na may safeguards sila and redundancies. So I think yun ang concern lang, Attorney Gonzon, no? Lalo na sunod-sunod yung mga cybersecurity issues sa Pilipinas, lalo na yung NBI na hacking na lahat ng nag-apply ng NBI clearance from 2014 to 2021, lahat ng data nila nakuha na ng hackers. Wow. Kaya ang daming yung scam. Scam sa text. So, ito may tanong sa inyo. Some groups are hiding and using party list to win but not qualified. Paano raw sila mawawala? Ito ngayon ang magandang gawin sana ng Comelec.
At mag-push po kayo, mag-email po kayo sa COMELEC o kaya mag-Twitter kayo at COMELEC. Mag-Twitter kayo doon. Na mag-demand kayo ng debate ng mga party list sa first nominee lang para po talagang harap-harapan na malaman na natin kung sinong bugok. Para malaman na natin sino dito marurunong talaga ito na yata ito, talagang ito yun. O kung sino itong pulpul ito. Mamimigay lang ito ng pera sa amin pero ito ang uupo. Dapat may ganun na ang COMELEC. I think they're also trying to figure that out kasi nga ang dami din naman namin ng party list. No? The other thing that you can do is, kung tingin mo talaga hindi yan siya qualified, kung for example lang dual citizen siya. Pilipino siya pero sa totoo lang ay he's holding a British Australian passport. Na yung number 1 nominee nila ay hindi qualified. That because the Party List Act requires that the nominees should be members of the party list at least 90 days before the elections. Yes. Now, for example, they were government employees, di ba? Let's say up to February 10, obviously less than 90 days siya, di ba? Sa May 12 ang election, di ba? You can question that. Pero yan ng gobyerno, di ba? Up to a certain date, before May 12 ay 90 days before that, nag-member na siya. Pwede nyo i-question yun.